muna tayo ng mga update dyan sa Palasyo Malacanang sapagkat ang Marcos administration itinatanggi ang umano'y cabinet reshuffle at yung destabilization plot at pati na ang iba pang mga issue dyan po sa Palasyo Malacanang. Alamin din natin kung anong mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na buo pa rin daw ang tiwala sa kanyang gabinete. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever nilinaw ng Palasyo Malacanang na wala pang kumpirmadong cabinet revamp sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila yan ng mga kumakalat na mga espekulasyon tungkol sa pagbabago sa ilang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa silang natatanggap na update kaugnay ng umano'y reorganization sa gabinete. Sinabi ni Castro na agad nilang ipapaalam sa publiko kung magkakaroon ng opisyal na pagbabago sa administrasyon. Iginit din niya na nananatili ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa kanyang mga cabinet secretary. Hindi rin kinumpirma ni Castro kung muling bibigyan ng posisyon sa gabinete si dating Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update, pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo. Lumakas ang usapin tungkol sa cabinet reshuffle matapos lumabas ang ulat na umano'y nagbitiw si DICT Secretary Henry Aguda. Ngunit itinanggito ni Aguda tinawag na fake news at maling espekulasyon ng mga ulat tungkol sa kanyang pagbibitiw. Ayon kay Aguda, patuloy siyang nagsisilbi sa administrasyon at nakatuon sa pagpapatuloy ng digital transformation ng pamahalaan. Samantala, nananawagan din ng Malacanang sa publiko na maging mapanuri laban sa mga kumakalat na mga ulat ukol sa mga umano'y destabilization plot laban sa administrasyong Marcos. Ayon kay Castro, wala silang namomonitor na aktibong banta o destabilization effort laban sa gobyerno sa kasalukuyan. Gayunman, sinabi niyang may mga personalidad umanong nagpapakalat ng ganitong naratibo upang guluhin ang publiko at suportahan ang kanilang nais maupo sa pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Pero even before naman hindi lang naman ngayon yan . Alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Pasa Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.